Pagdating sa social media, kitang-kita natin talaga ang pulso ng netizen na talagang tinatangkilik nila si Pastor Apollo Kibuloy at mukhang mapasok si Pastor Apollo Kibuloy sa sa pagiging senador. And maganda na rin na nagpunta si Pastor Apollo Kibuloy diyan kanina sa Senado kasi at least he'll get the feel of how's it being in the Senate, o di ba? At nakita naman natin mga bossing na si Pastor Apollo Kibuloy hindi naman nasira yung kanyang moral sa kabila ng maraming mga batikos sa kanya at maraming mga gawa-gawang kwento sa kanya, ay hindi naman nasira mga bossing yung demeanor, yung composure, yung kumbaga spiritual well-being and psychological well-being ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Atty. Torion ay isang dean at ito pa lang si Atty. Europa ay nagtuturo ng law diyan sa Ateneo de Davao. Kaya alam naman natin na ang Ateneo de Davao talaga solid talaga yung nila diyan, yung law program nila diyan. Kaparehas din ng programa ng Jose Maria College pagdating sa kursong abogasya. Kaya kanina sila po ay umattend sa hearing, nagsalita lahat ng mga resource person nila na kitang-kita naman natin na talagang may personal na galit sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Pero hindi naman sila ma-cross-examine kasi unang-una sa lahat, si Senator Risa Hontiveros lang naman nandoon. Wala namang ibang senador na nandoon katulad diyan sa hearing ng Quadcom na napakarami nila, sa hearing ni Alice Guo na napakarami din nila. Walang pumuntang ibang senador kanina kasi ang pwede nang magtanong talaga diyan is yung senador na kasama ni Risa Hontiveros supposedly. So, nandiyan dyan si Coco Pimentel, nandiyan dyan din si Attorney Tolentino, pero hindi na sila nakapagtanong, nakapagbigay lang po sila ng mga opening statement nila at umalis na din sila. Si Coco Pimentel being part of the minority, dalawa lang kasi sila ni Risa Hontiveros talaga na minority. So, every time na may hearing, si Risa Hontiveros ay nandiyan talaga si Coco Pimentel to co-side with her. Pero kanina nga, hindi natin narinig yung mga matitinding cross-examination. So, ito ang kaibahan mga bossing ng Court of Public Opinion. Sa Court of Public Opinion, mga bossing, pwede kang gumawa ng kwento lang. Kapag kakampi mo yung nagpe-preside, kakampi mo yung committee chair, papabayaan kanyang magkalat ng kung ano-anong salita na kahit na wala namang ebidensya. Again, ito ang nakakatawa dito kasi supposedly sumusumpa ka under oath. So dapat ikaw bilang committee chair, inaalam mo whether itong resource person mo tinatarantado ka o hindi. You should cross-examine her. You should challenge yung kanyang statement. Kasi napakaraming mga irregularities dito sa mga statements ng mga binitawan kanina nang hindi man lang na-challenge. Buti sana kung itong mga abogado natin ay na-challenge, ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ay na-challenge yung mga statement netong mga to, na cross-examine nila, hindi naman pwede. Si Pastor Apollo Kibuloy kanina gusto niyang i-address isa-isa, hindi naman siya pinayagan ni Risa Hontiveros. So, dito mo talaga makikita na wala talagang semblance of fairness itong hearing na to at ano na lang to, ginawa na lang talaga tong hearing na to para hiyain si Pastor Apollo Kibuloy at gumawa ng mga at sirain yung kanyang credibility kasi alam naman natin and alam naman po na ni Risa Hontiveros na napakalakas po nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Tinanong si Pastor Apollo Kibuloy kanina more or less ilan po kayo? 7 million. Yung rough estimate niya, 7 million. Mind you, Risa Hontiveros, ito pong KOJC, according to dun sa mga nakakausap natin, mas malaki na daw po yung population nila in terms of mga botante. Kasi marami daw po silang mga minor de edad na nag-turn into legal age para bumoto na po sa local elections at saka sa pagiging senador. So, yun ang problema natin. We are talking about, if let's say for example, roughly mga 5 million na mga botante rito sa Pilipinas manggagaling sa KOJC. So napakalaking tulong na po yun para sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy because if all those members na mga inape ng gobyerno, kitang-kita natin sa mga lente ng camera natin,
Ano na po 'yan, yung ating live streams noong tayo ay nandiya-diyan sa KOGC ay habang buhay na pong nandiya-diyan sa YouTube 'yan hangga't hindi nila pinate-take down 'yan.